Andito tayo ngayon sa isang Muscovy duck farming para ipakita sa inyo at makapagbigay idea at inspirasyon sa mga gustong pumasok sa farming business. Pagmamayari ito ni Mr. Vizcaya, isang dating OFW galing sa Saudi. Silipin natin ang kanyang Muscovy duck backyard farming upang magkaroon din tayo ng idea sa kanyang mga strategy simula sa pagpapakain hanggang sa kanyang kulungan. Base sa kanyang ibinahagi sa atin, ang pag-aalaga ng Muscovy duck ay hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera. Simulan muna natin sa kanilang pagbibigay ng patuka sa kanilang mga alaga. Meron silang palayan na hindi natataniman, kaya ang ginawa nila ay tinaniman nila ng napakaraming kangkong na siyang nagsusurvive or doon sila kumukuha araw-araw ng patuka para sa kanilang mga alaga. Ang nakikita nyo, ito ay isang herbal. Ang tawag dito ay nino. Maganda rin itong ipakain sa ating mga alaga, ihalo sa kanilang patuka. At ang pinaka-importante sa lahat, pag mayroon tayong shredder, mas mapapabilis ito ang ating trabaho at marami tayong magagawa ng mga alternative na pagkain na makukuha natin sa ating probinsya. Katulad na lang ng puno ng saging, water lily at marami pang iba. Kung ganito ka dumiskarte sa mga patuka sa inyong mga alaga, masisigurado ko sa inyo na 100% kikita ho tayo. Paalala ho sa lahat, para sa mga magsisimula sa farming business, wala pong madali, especially kung magsisimula ka pa lamang. Sa ganitong paraan ay hindi na sila umaasa sa feeds ngayon. Kumbaga ang feeds ay second choice na lang, panghalo, pangdagdag para mas lalong dumami ang kanilang patuka at mas lalong ganahan ang kanilang mga alaga. Ngayon makikita nyo kung gaano sila kalakas sa mga pinaghalo-halong mga alternative organic na mga shredder para ibigay ngayon sa kanilang mga alaga. Para sa kanya, ang bawat araw-araw na pangyayari sa kanyang backyard farm, isa itong pagsubok. Katulad din kapag ikaw ay magtatrabaho sa ibang bansa or kahit dito sa Pilipinas. Sabi pa nga niya, bakit natin hindi galingan sa sarili nating negosyo? Tayo nga pag nagtatrabaho sa ibang company, minsan umaabot pa tayo ng 12 hours or more than sa pag-overtime lang. Bakit hindi natin fokusan at bigyan natin ng pansin at obserbahan ang mga pangangailangan ng ating mga alaga para ma-maintain ang ating kinikita? Ang Muscovy duck mga ka-farmers, kung i-compare natin sa Peking duck, para sa akin, mas maganda ang Peking duck at mas malaki. Pagdating sa quality ng karne, panalo ang Peking duck. Pero kadalasan sa ating mga probinsya ay wala tayong mahanap na Peking duck. Pero kung wala kayong mahanap, okay na ang Muscovy duck mga ka-farmers. Nadepende na lang kasi yan sa inyo kung paano kayo didiskarte at paano kayo magmamarket para kumita sa ating mga produkto. Ngayon, paano tayo kikita sa pag-aalaga ng Muscovy duck? Number 1 dito, kung tayo magbibenta ng mga sisiw, mga ka-farmers, napakabilis din nilang dumami. At ang pinaka-the best dito na pinagkakakitaan ang pagbibenta ng dressed Peking duck o fried Peking duck, mga ka-farmers. Maraming mga lugar dito sa Pilipinas na hindi tinatangkilik ang karne ng Peking duck. Pero para sa ibang mga bansa mga ka-farmers, katulad ng China, Taiwan, at marami pang iba, para sa kanila, ang Muscovy duck o Peking duck ay espesyal ang karne nito. Alam nyo ba sa kanilang lugar na mas espesyal at mas pipiliin pa nilang kumain ng Peking duck or chicken? Kaya kung makakapunta kayo sa ibang mga bansa, mas mahal ang menu pagdating sa Peking duck at Muscovy duck. Sa totoo lang mga ka-farmers, ang Peking duck at Muscovy duck ay makikilala natin pag buhay pa. Pero once ito ay kinatay na, hindi na natin yan makikilala, lalo na pag linuto. Para sa ating mga ka-farmers na nagtatanong kung saan makakabili ng Peking duck, lalo na pag maramihan ang inyong kailangan. Sa nauna natin na in-upload na video, mayroon akong nilagay na number, yung kay ka-farmers
Agri-Tresh. Doon sa kanila, siguradong legit at makakabili kayo ng Peking duck. Meron tayong mga ka-farmers na nagsasabi sa kanilang lugar walang market pagdating sa ganitong mga alaga. Para sa akin mga ka-farmers, ayan ay napakagandang challenge at magandang pasukin na negosyo. Once na hindi pa nakikilala at wala pang nag-o-open ng ganitong negosyo. Once na ikaw ay makapagbukas ng ganyang negosyo at malaman nila na masarap at maganda pala ito, ikaw ang mauuna sa negosyo na iyan. Noong una nating video, mayroong nag-comment na isang subscriber natin. Sabi niya, mas espesyal daw sa Thailand ang ganitong putahe. Sa kanilang pagluluto, ini-steam lang at saka hinihiwa at saka dinidip sa iba't ibang klase ng mga sauce, especially pag spicy. Doon daw niya napatunayan na mas masarap ang ganitong putahe kaysa sa manok. Sa atin mga lugar mga ka-farmers, nasasabi nyo na walang market. Dahil nga ang mga tao ay walang idea na mas masarap pala ang Peking duck or Muscovy duck pagdating sa mga putahe. Noong una, ganun din ang aking inaakala kasi ang aking naririnig, ang Peking duck, Muscovy duck or itik ay malansa daw mga ka-farmers. Pero nang isang beses ako ay pinatikim ng kaibigan kong kapangpangan, kalderitang Peking duck at fried Peking duck. Yun po yung aking pinatikim. Doon ko nasabi na mas masarap pala ang Peking duck kaysa sa manok. Kaya sa inyong lugar mga ka-farmers, kung sinasabi nyong walang market, gumawa ho kayo ng sarili nyong market. Mag-alaga kayo ng Peking duck or Muscovy duck at magluto kayo ng masarap. At once na matikman yan ng ating mga customer o kapitbahay, o order yan pagdating sa kanilang mga occasion at kanilang pang-ulam na rin. At kahit pang-pulutan, the best din mga ka-farmers. At kung marami kayong mga alaga at marami kayong pwedeng ma-supply sa isang restaurant, maaari kayong umikot sa isang city para mag-supply ng dressed Peking duck. Lalo na sa inyong lugar kung mayroong mga ibang lahi, especially pag Chinese. Pag once nalaman ng Chinese na nagbibinta ka ng dressed Peking duck, siguradong palagi na yan bibili sa inyo. Pag-usapan naman natin sa kanyang kulungan mga ka-farmers. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang nilagay na graba. Bago ang graba o yung mga bato na maliliit, nilagyan muna ng beadings na buhangin. Ang purpose, para ma-absorb at madaling mawala ang tubig pag umulan. Maganda ang ganitong style kasi pag mabuhusan ng tubig or umulan ay hindi nagpuputik. Kasi kung mag-aalaga tayo sa likod bahay, yan po ang number 1 na problema. Maputik at madumi at nagkakaroon ng amoy pag masyado nang maputik. Kaya kailangan lang talaga diskarte kung paano natin masosolusyonan ang mga problema sa ating mga alaga. At pagdating naman sa kanyang bakod, ang baba ay nilagyan niya ng yero. Kung gusto niyo makamura sa pagbibili ng mga yero na ganyan, pwede kayong makabili sa mga bumibili ng mga scrap material. Doon marami ang yero at mabibili niyo yan ng mura. At pagdating naman sa taas na bahagi, mas mainam na lalagyan nyo ng net na mataas. Kasi base sa inyong kaalaman mga ka-farmers, ang Peking duck or Muscovy duck ay mataas yan, lumipad. Ganon din sa mga wild duck. Kung ano yung wild duck, halos ganon din sila kalakas lumipad mga ka-farmers. Kaso itong mga ganitong alaga ay medyo tamad silang lumipad, kaya inaakala natin ay hindi sila nakakalipad. Pero ang totoo, napakalakas nilang lumipad. Para maiwasan natin yon, makatakas sila sa ating kulungan, maglagay kayo ng bakod na mataas na net para siguradong hindi sila makakalipad palabas. Base sa inyong nakikita, mayroon silang maliit na swimming pool. Mas mainam na mayroong ganyan kasi diyan sila nag-i-enjoy at nakakatanggal ng stress para sa kanila. Kasi yan ang kanilang totoong pamumuhay. Nakakalangoy sila, nakakainom at diyan sila naglalaro. At sa inyong nakikita, ang mga sisiw ay napakalakas din kumain ng azula. Malapit pa lang yan sa 2 weeks old. Pero kita nyo naman kung gaano sila kalaki. Sa farming business, nasa sa atin na lang kung ano ang ating papasokin. Pero napakaraming pwedeng alagaan na livestock na pwede tayong kumita at kung ano ang inyong comfortable na pwede nyong alagaan sa inyong lugar. Para sa akin mga ka-farmers, mas mainam kung mag-aalaga tayo ng iba't ibang mga alaga para marami tayo na pagkukunan ng source of income. At mas mainam na rin na papartneran nyo
ng mga tanim na gulay. Sa ganyang paraan, masusustain nyo ang pang-araw-araw ng inyong pamilya at ang pinakamaganda pa mga ka-farmers, kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Kayo ka-farmers, baka mayroon kayong mga alam na mas maganda pang alagaan. Pwede nyong i-comment sa ating comment section para yan ang ating susunod na tatalakayin. At kung mayroon kayong katanungan, maaari kayong mag-comment sa ating comment section. At para sa ating mga ka-farmers na nanonood, kung gusto nyo akong tulungan, napakasimple lang. Maaari kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa simpleng paraan, malaki ang inyong ambag sa ating YouTube channel. At mas lalo pa tayong ganahan mag-share ng iba't ibang mga idea about sa farming business. Paano mga ka-farmers? Hanggang dito na lang at marami pa tayong gagawin. Magandang araw sa inyong lahat. God bless. Ingat po kayo lagi, especially yung mga nasa ibang bansa. God bless po sa inyo and sa inyong pamilya na rin. Mabuhay po tayong lahat mga ka-farmers.